that Jesus will prevail. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully.
laid up for me. A crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where Every question will be answered. heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do.
You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Naimbag nga morning kakabsat, barong aldaw, parunga parabor. Yan, good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga. Yan, para sa ating lahat. Yan, good morning sa mga kako-host ko, lalo na kay Sir Hensi. Sir Hensi. Yan. Amen. Naimbag nga bigat, naimbag nga morning sa ating lahat. Amen. Alright, Ma'am Janila. Men, maptang dyan ag sa fason si kata dyan, amin. She. Alright, Sir Ruby. Dapat language ng anda, Ma'am Ruby. Yan. Yan, maabi ka po class ko muna namin. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Yan. Baka Tower of Babel tayo. May sarili-sarili. Alright. Yan. Mapagpalang umaga ulit. At yan. Good morning. Gising-gising na mga working singles. Yan. So, yan. Pakitag na lang sila. Or tawagan nyo para magising at mag-join. And kung meron po kayong naka-wifi naman kayo, yan. Kindly join our Google Meet. Yan. Kindly join our Google Meet. Alright, yan. So, una, binabati ko. Yan, nasa FB Live. Yan, sa FB Live, we have 6 viewers. Yan. 6 viewers for now sa FB Live. So, good morning kay Sir Salvador Bole. Good morning po sa inyo. Ma'am Heidi Claudio Sanet, good morning. And Ma'am Minchin. Uy, si Ma'am Minchin. Bira. First time Joke lang. Yeah, Ma'am Minchin, good morning po. And yan, si ano to? Agram. Ay, Ma'am Margie. May binaliktad pala, no? Yan, Ma'am Margie, good morning po. Yan, Sir Ariel Pomecha, good morning po sa inyo. And Ma'am Joyce, good morning. Ma'am Myra Salarzon, good morning. And Ma'am Maricel, yan, good morning. Alright, and good morning din sa katabi ko na napakapoging katabi ko.
Yan. Sino ba? Left or right? Hindi ko alam. Then, si Sir Ernie. Kasama na natin sa ating pag-host, si Sir Ernie. Yan. So, audience lang din. Wala na naman siya, ano. Ayan, baka, yan. Sino yung nasa ako natin? Google Meet. Yan. Good morning din kay Ma'am Agapita Amblos. Ayan. Sino yun sa Google? Ma'am, yun, si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning sa iyo. At, yun. Welcome sa ating devotion. Ma'am Sabel, good morning. naimbag nga agsapak kada tayo amin. Yan. Morning. Si Ma'am Sabel. Alright. Yan. At, yun. At tuloy-tuloy na po tayo. Yan. Sa ating talakayan. No? About knowing God. Yan. That I may know Him. Alright. So, nung last, na pag-uusapan po natin is all about giving. No? Pagandang usapin na sa pagbibigay. Marami din umiiwas sa topic na to. Diba? Na kung saan, yan. Pagdating sa yan, pagbibigay. Dahil yun nga, na kung saan may bawat rason, no, na bakit may pumipigil sa pagbibigay sa atin, no, sa pagbibigay. Kaya tandaan po natin na mas makikilala natin ang Panginoon, no, na kung saan through yan sa giving. So natapos natin yung napag-aralan po yan. So dadako naman tayo, no, sa another topic, no, na kung saan same theme pa rin, that I may know Him, no? Pero yun dapat that I may know Him in times of crisis. Syempre, no, na mahalaga na napag-aaralan po natin to na kasi mostly, no, sa tayo mga working singles, no, na kung saan hindi natin nakikilala ang Panginoon na pagdating sa crisis, no? Pagdating sa crisis, wala na tayong hindi na natin maalala ang Panginoon kundi wala. Nakatutok na tayo, nakafocus na tayo sa mga news na yun, na nakatutok na tayo sa worldly things, no? Na kung saan nakakalimutan na natin ang Panginoon, no? In the times of crisis. Na nagfo-focus na rin tayo sa ating sarili, di ba? Na kung saan, crisis na, dapat magpa-panic buying, bibili na ako ng mga chichiri, baka magmahal. Di ba, Ma'am Ginita? Bibili na ako ng bibili na ako ng ice cream, baka magmahal sa next. Yan, di ba? Di ba? Na kung saan, kapag naiisip po natin crisis, ayan, so parang pumapasok sa ating isipan, yan, kaguluhan, di ba? Yun, may kakulangan, di ba? So, tandaan nyo po, yan, mga working singles, no? Kasi, maraming mga working singles, yan, na kung saan, magtatrabaho kasi, yan, alam niyo na, pamahal ng pamahal yung bilihin, di ba? Magtatrabaho ka. Kaya, minsan, nakakuha natin, no? Na kung saan, nasa sacrifice natin yung ginagawa natin para sa Panginoon, no? And, yun nga, na kung saan, napakaganda na mas makilala natin ang Panginoon, no? Na in the times of crisis, no? Na kung saan, Ma'am Ginida, crisis pa ba kapag hindi ka pa makapag-asawa ng 35 pataas? It's not considered crisis. Oo. Hindi pala. Kala ko. It's not considered. Ba't sinasabi ni Brother Hensi, severe crisis daw yun? Kay Sir Hensi yun. Sa pananaw ni Sir Hensi. Sa pananaw ni Sir Hensi, pag 30 na, may crisis na yun kapag... Yeah, right. Yan. Pero pag sa atin, it's pag 35 ka na, tapos wala ka pa, it's careful planning. Uy, pambira niya, no? Pambira. Yan. Mamaya tanongin ko nga si Mark yan. Kasi dalawang sagot eh. Yung kay Brother Hensi, severe. Kay Ma'am Ginida, careful planning. Yan. Sir, any sa'yo? Crisis ba yan, sir? Hindi makasagot si Sir Ernie. Sumpa ito sa kanya. Sumpa. Alright, sumpa. Alright, so, yun. Di ba? Ako saan, yun.
dalawang sagot doon sa katanungan ko na yun, no? Alright. So, it depends pa rin sa tao, no? Na kung saan, kasi yung iba, yan, kapag sabi ng crisis, yan, dapat bilisan, di ba? Or talagang, agapan, di ba? Yun yung instinct ng tao, no? Na kung saan, dahil may kakulangan or, lack, yun. Na kung saan, kailangan, agapan. Pero, minsan, yun nga, sasabi ko po sa inyo, na hindi na natin nakikilala ang Panginoon in the times of crisis, no? Na kung saan, nakafocus na tayo sa ating sarili. Kaya nga tayo mga working singles, sabi nga dito, no? I will quote the verse sa Psalms chapter 46 verse 1, no? Yan. Psalms. And di ba, the whole chapter, ang ganda yan eh. Yan. Psalms chapter 46 verse 1. Sabi po dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. No, na kung saan andyan ang Panginoon, no? Ano ang Panginoon sa atin in the times of crisis? God is our refuge and strength, no? Ating kalakasan, no? Ating kalakasan, refuge and our strength ang Panginoon. Kaya nga the times of crisis, no? Minsan naiisip natin, 'di ba? Lalo sa panahon nito, crisis na sa financial or sa mga pangangailangan natin, nagka-crisis, pataasan na naman presyo. Pero minsan, nakakalimutan natin, nagkakaroon tayo ng crisis sa ating spiritual. No? Nagkakaroon tayo ng crisis sa spiritual. Kaya tandaan nyo po, hindi po tayo lalago kung laging crisis sa ating spiritual. No? And hindi tayo lalago kung wala ang Panginoon sa atin. Kaya sabi nga dito, God is a refuge and strength. No? Kung ang mundo, ang refuge nila is ang government. Umaasa sila sa government, 'di ba? Eh tingnan niyo yung government ngayon, 'di ba? Talagang ang gulo, no? Wala kang maasahan sa gobyerno. Wala kang maasahan sa kamunduhan, kundi kaguluhan lamang. Pero saan tayo aasa dapat? Tayo mga Kristiyano, tayo mga mga anak ng Diyos, no? Na in the times of crisis, saan tayo aasa? Ano yung magiging refuge natin, di ba? So, yun. Sabi nga dito sa Psalms, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. No? Na kung saan, andyan ang Panginoon na always, na hindi tayo pakabayaan. No? Basta sumunod lang tayo sa Panginoon. And mas mamakilala natin ang Panginoon. Kaya nga, ito po yung tinapik po natin dahil, yun nga, na kung saan, sometimes, wala tayong peace of mind. No? And talagang minsan talagang hindi natin namamalayan, no? Na-out of focus na tayo na mas makikilala natin ng Panginoon, no? Kung saan, yun nga, kung saan knowing God in the time of crisis, no, is very hard, no? Kasi yan, maraming wala tayong meron tayong kakulangan sa pananampalataya, hindi tayo sumusunod sa Panginoon, no? Na kung saan kaya nga mahirap natin makilala ng Panginoon in the times of crisis, di ba? And tayo ay focus sa mga worldly things, no? Yan. Kaya this month, yan, tatalakayin po natin yan, no? Kaya nga napaganda, no, na kung saan makita po natin, no? Na kung saan dapat makita natin na yun, nagkakaroon tayo ng crisis sa ating spiritual, no, hindi lang sa financial needs, hindi lang sa ating trabaho, lalo na sa ating mga working, no? Kung saan nakakaroon din tayo ng crisis sa ating trabaho. But yun nga, huwag nating hahayaan, no, na magfo-focus lang tayo sa ating sarili, no? Kundi magfo-focus tayo na mas makilala natin ang Panginoon sa ating buhay in the times of crisis. Yan. Diba? Kaya nga ito yung napili po namin mga host na ita-topic, no? So, introduction lang yun, no? Introduction lang yun. And alam ko maraming sasabihin si Ma'am Ginita. Ma'am Ginita, take it away. Amen. At good morning po ulit sa ating lahat. At yun yan, napakaganda yung verse na binanggit po ni Sir Christian kanina sa Psalms 46 verse 1.
And sabi ko, nasa outline ko rin yun na. Kaya, dahil sinabi na niya, cross na 5 minutes na lang. Sir Hensi, ready na? Introduction lang. Ayan, so, alam po natin, alam ko naman na bawat isa sa atin ay nakakaranas ng sinasabi nating crisis, di ba? Walang ulam, crisis yun. Di ba? Sabi nga ni Sir Renzi, severe. Kay Sir Hensi, severe na yun eh. Severe. Pero napakaganda na during crisis, wag nating kakalimutan na merong Panginoon at wag nating iisipin na yun na yung katapusan po natin. Di ba? Yan. So pag sinabi natin crisis, ito yung kahirapan, shortage na nararanasan po natin. Di ba? Maaring sa iba, severe, maaring sa iba, light lang. Pero lahat tayo nakakaranas ng sinasabi nating crisis. Yan, sa panahon ngayon, pare-parehas tayo na nakakaranas nito. Pero maaring some part ng ating buhay ay nakakaranas tayo ng ganun, yung kahirapan, adversities. Yan, pero napakaganda na meron tayong salita ng Diyos, yun yung kagandahan sa atin. Di ba? Mga nakaraan nga, nag-uusap kami. Kung naalala nyo po nung pandemic, bakit tumaas yung rate ng suicide? Di ba? Bakit tumaas yung rate ng mga depression? Kasi kung titignan mo yung mga yan, iilan lang sa mga yaan, yung mga merong Kristo sa puso. Iilan lang yung nag-commit ng suicide, iilan yung nagkaroon ng depression na may mga salita ng Diyos. Di ba? Kaya yun yung kagandahan, yun yung advantage sa atin mga Christians. Yun lagi yung sinasabi, yun yung advantage sa atin mga Christians kapag may dumating sa atin na crisis, dumating sa atin yung kahirapan, difficulties, shorties, alam natin kung paano natin ito di-deal. Yan dahil meron tayong salita ng Diyos. At habang nagre-ready si Sir Hensi, ay puntahan po muna natin yung isang kwento. Isang kwento po dito sa Bible. Pinapawisan naman. Tingnan muna natin yung isang kwento sa Bible. It is a very familiar na story. Lalong-lalo, kahit hindi ka lumaki sa Sunday School, alam natin yung kwento na ito. Ito po yung kwento ni Joseph. Si Joseph, alam naman po natin na isa siya sa mga anak ni Jacob. Yan. Napatanong yung katabi kong Bible student, ha? Anak siya. Yan, so dito po sa verse 37, actually, 37. And 37, makikita natin siya yung story ng buhay ni Joseph. So alam naman natin at si Joseph ay siya yung anak ni Jacob at isa siya sa mga favorite son siya ni Joseph, ni Jacob. And bakit favorite son siya? Kasi sabi ng Bible, ipinanganak siya in his old age. And kumbaga parang sa atin ngayon, menopausal baby. In his old age. Matanda na siya, di ba? Ang tagal nilang nagkaanak ni Rachel. And then, nung ipinanganak siya, he's in his old age. Kaya favorite niya si Joseph. At dahil doon, ay kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Just imagine kung ilan silang magkakapatid. Lahat sa kanila, wala man lang siyang kakampi, di ba? Siyempre, maliban naman sa younger brother niya. Pero yung mga older brothers niya, hate nila si Joseph dahil napapansin nila na mas pinapaboran siya ng kanyang tatay. Di ba? Noong mga Old Testament times pa lang, uso na yung favoritism. Yan. So at dahil sa mas lalong na-hate nila si Joseph noong pinagawan siya ng coat of many colors ng kanyang tatay. At higit sa lahat, noong nagkaroon siya ng dream. So, hindi lang po siya kasi ordinary. It's pangitain kasi yun di ba? Maalala nyo ba nung kinuwento niya yung dream niya sa kanyang tatay, pero yung kanyang tatay in-observe yung dream na yun. Pero yung kanyang kapatid, lalo po nilang naging hate yung kanilang kapatid dahil dun sa dream na yun. Di ba? Just imagine, ilang taon pa lang si Joseph noon, pero meron na siyang crisis. And that was the first crisis ni Joseph sa kanyang buhay. Then, pangalawa, naalala niyo po nung
Hindi ko babasahin lahat kasi mawawalan na ng oras si Sir Hensi. Isa-summarize na lang po natin yung isa-summarize na lang po natin yung story. Yan, so yun yung first crisis ni Joseph. Pangalawa, naalala niyo po noong inutusan siya ng kanyang tatay na dalhan ng baon yung kanyang mga kapatid. And di ba? And dalhan ng baon yung kanyang mga kapatid. And then nung papalapit na si Joseph, nakita siya ng kanyang mga kapatid, and nag-usap-usap sila, di ba? At nagkaroon sila ng masamang plano against kay Joseph. Yun po yung pangalawang crisis ni Joseph. Di ba? And napagplanuhan nila hanggang sa naisipan nila na patayin siya, and then patayin siya hanggang sa nakapag-decide sila na ihuhulog na lang nila sa bangin. So walang ibang nakakaalam doon, walang ibang nakakaalam na si Joseph ay nandoon sa balon. And so yung maring gaano kalalim yung balon na yan. And 'di ba, walang ibang nakakaalam, buti sana kung may mga kapitbahay, may nakakita, wala di ba? Yan, so yun yung pangalawang crisis ni Joseph. 'Di ba, akalain mo yan na pag-usapan ng mga kanyang mga kapatid na kinuha yung kanyang coat, then napagkasunduan nila na ididip nila doon sa sa dugo ng sasabihin nila na kinain siya, nilapa siya ng mabangis na hayop. And so hanggang sa habang nag-uusap yung kanyang mga kapatid, may mga dumating na mga Midianites, di ba? And then naisipan nila na ibenta si Joseph. And then yung pinagbentahan naman nila, ibinenta siya doon sa Egypt. Ibinenta kay Potiphar, kaya siya nakarating ng Egypt as a slave. So akalain mo yan. And from favorite side at napunta siya doon sa Egypt as a slave. And di ba? And pero hindi doon nagtatapos yung crisis ni Joseph. And di ba? Habang ando doon siya sa bahay ni Potiphar, alam mo yun, yung favorite na story ni Sir Christian, yung laging sinisidus siya nung asawa ni Potiphar. Di ba? Ayan, so hindi doon nagtapos araw-araw hanggang sa napagbintangan siya. So sa may mga lalaki na minsan sinasabi nila kasi siya yung lumalapit. Di ba? And hindi ata nila nabasa yung story ni Joseph na pwede mong mapagtagumpayan yon. Di ba? Kasi ganun kasi minsan yung lagi, sorry, bakit ba dapat tayo napunta doon? And minsan kasi ganun yung reason lagi nila. Siya naman kasi, yung babae kasi yung lumalapit. Di ba? Pag-aralan mo yung buhay ni Joseph. And bakit napagtagumpayan niya yung pagsiseduce nung asawa ni Potiphar. Pero anyways, hindi tayo tatagal dyan. And so makikita natin doon sa buhay ni Joseph hanggang ginawan siya ng kwento nung asawa ni Potiphar na binaligtad yung story. And sinasabi na accuse niya ng rape si Joseph hanggang si Joseph ay napunta sa kulungan. Di ba? Yan, so baybayin natin yung pangyayari sa buhay ni Joseph. Yan, so sa murang edad niya na yun, nakaranas siya ng crisis. At hindi lang iisa yung crisis sa kanyang buhay na kanyang naranasan. Sunod-sunod yan Akalain mo yun na mapupunta ka sa isang lugar na wala ka man lang kakilala, wala kang kaano-ano. Di ba, mga bata pa tayo, kaya may mga bata umiiyak kapag naiiwan kasi andun yung takot. Yan, pero makikita natin diyan sa buhay ni Joseph na walang kwento ang Bible diyan na siya ay nagreklamo sa Panginoon. And walang record ang Bible na si Joseph ay nagmurmur sa Panginoon. And kundi maganda po yung binanggit ng chapter 39 verse 2. And kaya ito yung dahilan kung bakit napagtagumpayan ni Joseph yung crisis sa kanyang buhay. Anong sabi po ng Bible? And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Yan, hanggang doon lang muna, ikat ko lang hanggang doon. And gusto ko lang makita natin dyan is the Lord was with Joseph. So in times of crisis, wag nating iisipin na parang hopeless and parang helpless na tayo, pero wag nating kakalimutan na merong Panginoon. And kaya napakaganda na in times of crisis, and napakagandang panalangin natin na gamitin ito ng Panginoon. And so gamitin ng Panginoon yung crisis na yun. It may be sa health,
yan, or sa anumang bahagi ng buhay meron tayong crisis, and napakagandang ang panalangin po natin ay gamitin ito ng Panginoon para mas lalo pa natin siyang makilala at mas lalo pa tayong mapalapit sa kanya. And kasi minsan ang response natin bilang isang tao kapag may crisis, parang malabo na lahat. And parang ang ang laging nasasabi natin na nasaan ang Panginoon, di ba? Sir Hensi, nakaranas ka ba ng crisis sa buhay mo? Amen. Many times. Grabe, many times. Many times. Ano yung naisip mo nung nagkaroon ka ng crisis sa buhay? Amen, amen. Nung naisip ko kasi yun, kumbaga sabi ko, pambihira. Maybe kasama siguro to sa buhay to test you ng Panginoon. Pero number one, nung naisip ko yun, nangyari yun, like for example, ng pandemic. Siyempre, wala kang assurance kung kailan matatapos. Kasi sabi mo, parang ang nasa isip mo kasi is pandali lang to eh. Parang 1 week, 2 weeks. Hanggang sa palala ng palala yung sitwasyon. So, of course, tayo naman, Kristiyano tayo, wala tayong ibang pag-asa kundi ang Panginoon. So, wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang Panginoon na iaasa natin sa Kanya lahat ng bahay because He is in control. That's why, nakita natin, daming nagpanic, di ba? Panic buying, ganito, ganyan. Hanggang sa humigpit yung mga, may mga checkpoints, ganito, ganyan, di ba? So, nakakulong ka lang sa bahay mo. So, kagandahan naman, ang simbahan natin may programa kahit na crisis, kahit na pandemic, yun. Pero kaya nga ang kagandahan doon, nagjo-join tayo. Meron tayong salita ng Diyos na napapakinggan. So of course, meron tayong binabasa, nagpapalakas sa atin, na nagmo-motivate sa atin, di ba? Nagpapalakas ng ating spiritual na buhay. Kasi minsan kapag kaapektado, nararanasan mo yung mga bagay na ito, lalo na sasabihin mo, pambihira, saan tayo kukuha ng ganitong bagay, ganito, ganyan. Ang dami ko nang iniisip na, ang bihira, ganito. So, wala kang ibang number 1 na tatakbuhan kundi ang Panginoon. So, yun yung, ma'am, yun yung sa akin na na-experience ko mismo sa buhay ko na talagang, masasabi kong crisis talaga. Kasi, yun nga, limitado yung pagbibilhan mo, di ba? Wala kang, yung paglabas mo, ganito, ganyan. Tapos, ayun, talagang, yun, what do you call this? Isang bagay na sa akin, nagpatatag sa buhay ko na mas lalong palakasin mo yung relationship mo sa Diyos. Kasi once na apektado ka ng ganon, kahit na sabihin mo Kristiyano ka, hindi ka exempted na maranasan mo yung bagay na yun, ay talagang mag-give up ka. Hanggang sa darating yung time na baka mamaya ma-depress ka hanggang sa kahit na yun nga tapusin mo na yung buhay mo kasi ganyan, wala na akong pag-asa, parang ganun. Pero salamat sa Diyos kasi meron tayong word of God. So yun po. So yun ang kagandahan, yung sasabi ko kanina, nakagandahan kapag meron kang salita ng Diyos na napapakinggan at meron kang church, you belong to a church na alam mo na meron kang matatakbuhan. And di ba? Yan kaya nga yung response natin in times of crisis is very important. So darating yan So ang tanong nun, paano ka magre-response diyan sa crisis? And di ba? And paano tayo magre-response? At alam niyo po yung isang nabanggit ni Pastor Hill, basahin ko lang. Sabi niya, "Remember, this is not the end of your life. Instead, consider it as a preparation for another better life." O yan. So kagaya ni Joseph, 'di ba? Kung kung pag-aaralan niyo po yung kwento ni Joseph, kung babasahin niyo yun sa last chapters ng Genesis, merong sinabi si Joseph po diyan na kaya siya dinala ng Panginoon diyan is to save much people alive. Yan. So alam niyo po, 'di ba? Alam niyo po yung story Joseph na hanggang sa napunta siya sa kulungan, akalain mo yun na doon pala niya makikilala si Pharaoh at doon siya gagawing governor. And from prison, naging governor siya ng Egypt. At during that time, yung mga tao sa pamamagitan ng kanyang wisdom, yung mga tao sa paligid nila ay hindi nagutom nung dumating yung 7 years of
famine. Yan. So, basahin niyo po yan sa Genesis chapter 37 and then dyan sa verse 45. Yan, di ba? Yan. So, hahaba tayo lalo. Pero, ginamit si Joseph and for another better life. Yan, nag-crisis siya bago yung maayos na bago yung better life ni Joseph ay marami mo na siyang napagdaan ng crisis sa buhay. And so, yung binanggit ni Sir Christian kanina, and tayong lahat ay dumadaan sa crisis. Yan. Pero lagi nating tatandaan na hindi yun yung katapusan po natin. Okay? Hindi yun yung katapusan natin. At wag nating kakalimutan na merong Panginoon. And sabi ni Sir Hensi, God is in control. Kaya basahin ko ulit yung binasa ni Sir Christian na verse kanina. Dito sa Psalms 46, Psalms 46, verse 1, sabi ng Bible, God is our refuge and strength. And a very present help in trouble. Di ba? Yan. So, and sinasabi po ng verse na yan, na ang Panginoon, yung active and yung present na shelter po natin, siya yung safe place po natin. And during times of fear, danger, and trouble. And He is always available. And sabi siya, a very present help in trouble. And available immediately. And diba? And kaya wala tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon. And so pansin nyo ba ngayon? And maganda naman na merong program yung government natin. And may mga nagbibigay ng ayuda. And pero marami ka pang process, di ba? And meron ka pang process, meron pa bang interview, tas kung papasa ka. Di ba? Ang daming bago mo makuha yung 10 kilos na. And bago mo makuha yan, marami ka pang pagdadaanan. And pero kung magtiwala ka sa Panginoon, ano sabi ng Bible? A very present help in trouble. And agad-agad yung response ng Panginoon. And He will give us strength. God will provide empowerment and courage na kailangan natin to face our difficulties. Yan sabi siya, and God is our refuge and strength. And ang kailangan po natin gawin is just to obey His word. And sabi rin po ng Bible sa Hebrews chapter 13 verse 6 and Hebrews 13 verse 6 and sabi ng Bible, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. And sabi ng Bible po dyan, and hindi po tayo magkakaroon dapat ng takot. Kasi sabi ng Bible sa Timothy, God has not given us the spirit of fear. And so sabi ng Bible, wag tayong matatakot dyan. Magre-rely tayo sa Panginoon. And then magre-rely tayo sa Panginoon and His promises rather than personal resources. And ang sabi ng Bible sa Hebrews, ang isang pangako ng Panginoon sa atin, I will never leave thee nor forsake thee. And di ba? And hindi tayo papabayaan ng Panginoon. And huwag natin kakalimutan na mayroong Panginoon, hindi man natin alam kung ano pa yung susunod dito. And akala natin yung COVID-19 tapos na yun. Tapos ngayon, yun na yung akala natin tapos na yun, meron pa palang kasunod ulit. So instead na araw-araw ay aabangan natin yung presyo ng diesel, di ba? O ano na ngayon, magkano na ngayon, di ba? Parang gano'n lang yung usapan, magkano na ngayon, o di ba? And so, kasi naman abang-abangan mo yung presyo ng diesel kung ilan yung itinaas at magkano yung itinaas, magkano yung ibinaba at iisipin natin kailan kaya babalik sa dati. Yeah, so ang gagawin po natin is to trust God and and His promises and obey kung ano yung sinasabi ng Bible. And so wag tayong matakot sa crisis dahil meron tayong Panginoon. Hayaan natin na sa panahon na ito ay mas lalo nating makikilala ang Panginoon at mas lalo tayong mapapalapit sa Panginoon. And Sir Hedzi. Amen. Amen. Magandang napakinggan po natin. So I hope na mayroon po tayong natutunan po doon sa pinaliwanag po ni Junida sa buhay po ni Joseph na talagang, yun nga, true to life story po yun, yung nangyari po na yun na kung saan ay pero nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos during that time sa kanilang experience na biruin mo 7 years. Yung pandemic na natin, biruin mo 3 years lang yun di ba? Talagang yung matinding naranasan natin 3 years talaga hanggang sa
lumalambot, gumagaan na hanggang sa gumagaan, hanggang sa yun nga. Hanggang sa yun, wala na siya. Pero ganun pa man, dito naman po sa buhay ni Jonah, nakita ko po why Jonah, because I experienced also in my life na yung storm na yun is a crisis. When we say crisis po kasi, when we say crisis, para malaman po natin is that is unstable, dangerous, or pivotal situation requirement immediate action, na kung saan ay talagang itong crisis, like for example, itong nangyayari sa ating panahon na ito, ano po, sa ating bansang Pilipinas, bagong muka, bagong Pilipinas. Na kung saan ay ang matindi na hindi ko imagine na ang Baguio City ay nag-declare ng state of calamity. Ano po? Due to ito nga, oil crisis, energy. Na ilan lang, I think 3 lang atang sa buong Pilipinas ang nag-declare ng ano, no? So kaya ibig sabihin, once na nag-declare ka ng ganito, talagang naghihirap na ang mga tao, hindi na lalo na po yung mga ordinaryong tao, mga drivers natin, 'di ba? Na kasi lahat, hindi lang yung tayo, bilang normal na Pilipino na nakakaranas ng ganitong crisis. Kasi biruin mo na umabot siya ng 100, ilan yun, Brother Dondon? 150, or sa ibang gasoline station pa nga 60 'di ba? So grabe, hindi first time in history na nangyari po 'yun sa ating bansa. Pero kung tinitignan mo sa ibang bansa, like yung nakita ko is Thailand, 74 lang, ganun, kahit ganun klaseng pandemya. Pilipinas talaga, po. Kaya nga sabi nga nila, ang hirap mo mahalin Pilipinas. Buti na lang siya, madali. Buti na lang siya ay mamahal. Ibang usapan yan. So, like a little bit background sa buhay ni Jonah, 'di ba? Na alam naman natin na inutusan siya ng Diyos, The word of the Lord came unto Jonah, 'di ba? Na kung saan ay sinabi ng Panginoon sa kanya, go to Nineveh, isang great city, cry against it. When we say cry against it, ay magpi-preach siya. Mag-share siya ng salita ng Diyos, mag-share siya ng patungkol sa kaligtasan, kasi ang lugar na 'yon ay talagang punong-puno ng kasamaan. Punong-puno ng kasamaan. Kaya ang makita ka dito talagang bilang isang Kristiyano, once na ang crisis ay katulad sa atin, ay nakakaranas ng crisis, talagang expected natin na tataas ang krimen. Kasi ang mga tao maghihirap, maghahanap ng solusyon para mapadali yung paghihirap nila, 'di ba? Gagawa ng krimen, magnanakaw, 'di ba? Parang nitong nakaraan, 'di ba? Isang mag-asawa na yung Pilipina, tapos yung asawa niyang foreigner, 'di ba? Isang pinatay ng biglang pinasok, binaril, 'di ba? So ganun kahirap, pahirap ng pahirap. So talagang ang tao, pagka wala ka talagang Diyos, ay talagang wickedness, pure wickedness ang gagawin mo sa buhay mo, Kaya nga makita natin dito na ano yung immediate action. Kung ang gobyerno natin ay meron pong tinatawag na sinulat ko dito, quick response, o QRF, QRF, mali ata yun, sinulat ko. Pero tama, quick response, quick response, hindi pa yung F yun, of course. Tama. So, makita natin dito is that, nakita natin yung gobyerno natin ay merong tinatawag na aksyon, para yung calamity na ito na nararanasan natin, ay ma-implement nila o mapababawas nila yung presyo. Kaya lang, minsan na nakakalungkot nga, ay parang talagang ang government natin is talagang nahihirapan talaga sila na gumawa ng solution. Na ang dami ng mga taong humihingi ng tulong, 'di ba? Yung kanilang hinaing sa ating pamahalaan, pero yun nga, minsan ay nadi-disappoint sila because napakabagal ng response. Pero pagka nagnakaw ng salapi ng bayan, ay napakabilis, hindi po ba? Kaya nga napakahalaga talaga na kahit na tayo po ay nakakaranas ng crisis, ay makita pa rin yung pagiging isang anak ng Diyos natin, na tatayo pa rin tayo na i-implement natin kung ano yung tama.
Pero ang nakalungkot po minsan sa atin, sa experience natin sa buhay, like for example si Jonah, ay pinatigas niya ang kanyang puso, no? Hindi niya sinunod yung kagustuhan ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay hanggang sa pumunta siya at maraming apektado sa ginawa niyang desisyon, na kung saan ay instead na pumunta siya, nagpakalalayo siya at nakaranas talaga siya, no, ng matinding storm sa kanyang buhay. Kasi ang crisis storm po ito ng buhay po natin, ano po, na kung saan ay Jonah did not follow God because it was easy. He followed God after the storm. Na minsan ay susunod tayo kapag nakaranas na tayo ng matinding hagupit, matinding problema sa buhay natin na talagang mararanasan mo bago tayo susunod sa Panginoon. Matinding takot, di ba? Kasi katulad niyan, kinain siya ng ng dilis. Ay, hindi, joke lang. Kinain siya ng big fish, ano? So, 3 days and 3 nights. Matindi yan, ano? Ano kayang nararamdaman niya sa loob ng tiyan ng great fish na ito? Ng big fish na ito habang sa 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan. Matinding crisis po 'yun, mga kapatid. Matinding storm po 'yun sa kanyang buhay. Pero pinakita ng Diyos, nagsalita ng Diyos, God spoke clearly that Jonah ran. So God used calamity to stop his escape. Kaya minsan nakakalungkot nga na minsan ang anak ng Diyos ay nagkukos ng calamity sa iba. Because you run from God. Ano po? We run from God, and yung nangyayari pag lumalayo tayo sa Panginoon ay magiging affected yung ibang tao because of our decision na yon na hindi sundin yung kanyang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. That's why anong nangyari? Ano po, ginamit ng Diyos yung calamity na ito na not to destroy Jonah, but ipakita sa kanya, i-correct him. Kasi ako po ay, to be honest, is nakabalik ako sa Panginoon during pandemic days, during crisis, na ginamit ng Diyos yung mga bagay na yon para makabalik ako sa Panginoon. Diba? Buti na lang, nag-pandemic. Buti na lang. So, na-realize ko mismo sa sarili ko na ako yung ipinahamak ko yung sarili ko na talagang naranasan ko na ako pinalo ng Panginoon. That's why hanggang sa naranasan ko, hindi yung ganitong klaseng buhay ang dapat buhay na mangyari sa akin. Ano po? So that's why ang ginawa ko, nag-consult ka agad ako sa Panginoon hanggang sa kausap ko yung ating mahal na pastor hanggang sa ayon, biyaya ng Diyos ay nakabalik po tayo. Pero ito nga kay Jonah, nagkaroon ng delayed obedience. Kaya sabi po dito, delayed obedience is still disobedience. When we refuse God's will, life becomes harder than it need to be. Kaya nga po, si Jonah, kahit nakaranas siya ng darkness sa kanyang buhay, dito sa verse number 7, chapter number 2 and verse number 7, when my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came unto thee into thine holy temple. Naalala niya ang Panginoon, diba? During nung nararanasan niya yung mga bagay na ito. Kaya lang minsan nakakalungkot sa isang anak ng Diyos na kahit nakaranas ka ng ganito, ay hindi mo lang natin malapitan ng Panginoon, di ba? Mas lalo pa tayo nagpapakalayo at nagpapakatigas ng ating puso. Hanggang sa ang nangyayari, crisis na nga, mas lalo pang nagiging taghirap, tagtuyot ang buhay natin because of that disobedience. Like Jonah. Kaya nga po, ang makita natin dito is that repented heart. Ano po, kailangan natin ng repented heart sa pamamagitan ng pakikinig natin. Of course, ang salita ng Diyos, sinabi ni Ma'am Janita, no? So, meron tayong church. Church is a place of, where Christians na mapaayos ang buhay natin, mabuild yung Christian life natin bilang isang young people, bilang isang working singles, di ba? Na dito maayos yung buhay natin na dati na kahit na nagsisimba ka dito ay matigas pa rin yung puso mo, di ba? Kahit dati, kahit nandirito yung presensya mo, pero yung puso mo ay mahirap sumunod sa Panginoon. That's why we are sinusunod natin ng Diyos in a hard way. Kaya nga, that's why salamat sa Panginoon na itinuturo yung mga bagay na ito na hindi na natin maranasan natin na sumunod sa Panginoon sa in an easy way, not in a hard way. Because, yun nga, Jonah experienced this at nangyari ay mas lalong nagiging mahirap yung buhay po natin. Lalong-lalo na po ngayon
na crisis ay wag nating laging kumbaga iasa sa ating government. Alam naman na natin na ang government natin ngayon, laging sinasabi nating pastor is very corrupt, 'di ba? Grabe, wala silang takot na gumawa ng mga bagay na ito, no? Pero number one na dapat lapitan natin kundi ang Panginoon. Humble ourselves. Alam natin na ang Diyos, yung God's mercy is still follow sa buhay po natin. Yung mercy ng Diyos sa ating buhay ay nandiyan palagi. At yun lang po. Baka mapahaba pa tayo. May mga magsasalita pa dito. So, alam ko ready na po sila, ma'am. Sir. Yun, thank you, Sir Hensi. Yan, so kita nyo naman through the testimony ni Sir Hensi, no? Kaya nga, sabi nga dito na God uses crisis to teach, no? Turuan tayo and to develop faith and opportunities to know more God, diba? Amen. Kung, diba, kung hindi ginamitan ng crisis si Brother Hensi, baka ano na to? Chick boy, diba? Baka isa na siya sumasayaw sa Cowboys Town, no? Pero Sir Christian, may dagdag ko lang sa sinabi ni Sir Hensi patungkol kay Jonah. Si Joseph kasi yung crisis niya sa paligid niya nanggaling yun pero kay Jonah yung yung naging reason ng kanyang crisis, ng kahirapan na naranasan ni Jonah, it's because of his disobedience, 'di ba? Kaya minsan, akala natin crisis yun, pero hindi natin alam na pagpapalo pala ng Panginoon sa atin. No? Diba? Yan, kaya mas magandang, sabi ko na, mas magandang sumunod tayo. Kasi hindi natin alam yung bunga ng ating disobedience. And sabi nga ni Pastor Hill, when obedience is hard, and obey anyway. Yan, so sabi niya, mas madaling Yan. So yun. Kaya nga, tandaan niyo po na nagkakaroon tayo ng crisis, di ba? Maraming maraming reason, di ba? Dahil sa hindi natin sa pagsunod, sa paligid natin, di ba? So, kulang tayo sa spiritual growth, di ba? So, yun yung mga crisis. And, yun, may masasabi si Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, ba masayang yung pinaghandaan mo? Ayan po, blessing po sa akin yung mga narinig ko po. Kasi, yun nga po, nandito po tayo sa time na nararanasan po natin yung crisis. Pero, yun nga po yung sa story po ni Joseph ay makikita po natin kung paano po siya nagtiwala sa Panginoon at kung paano po ang Panginoon sinamahan si Joseph sa time ng crisis sa kanyang buhay. Kaya sabi po doon ni Sir Dan sa nabanggit niya din po na verse sa Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Hindi po sinabi doon na eventually present, hindi po sometimes present, hindi din po barely present, kundi a very present. Na yun din po yung sinabi ni Ma'am Jen na personal, active, personal na malapit sa'yo in times of problem, in times of trouble. Siya ay immediately na available para sa'yo. Kaya, yun po yung isa ko pong natutunan, na in times na ganito ay magtiwala po tayo sa Panginoon dahil mas lalo po natin siyang makikilala through sa ganitong pangyayari, sa ganitong sitwasyon. Kagaya din po na nabanggit po ni Sir Hensi patungkol po kay Jonah, na sa ganitong sitwasyon, ay dapat maging open yung heart, yung mind natin, sa mga ganitong pangyayari at maging obedience po tayo sa Panginoon. Yun lang po. Thank you, Ma'am Ruby. Yan. So, yan. At Sir Ernie. Yan, talaga may masasabi si Sir Ernie. Sir Ernie. Kaya magandang umaga po sa atin lahat. Paano yan?
ubus-ubus na yung topic nila. Tutong na lang sa akin. So, panay tinik na yung pating na kumain kay Jonah. So, ibahin ko naman po yung aking kwan kasi wala lang akong kakainin. Panay tinik na. So, ang gusto ko pong kwan, unahin natin yung blessing muna bago kay kwan, ano. Unang-una dito sa Book of Genesis chapter 2, na nakikita ko po dito yung kabutihan ng Diyos na bago nagkaroon ng tao dito sa mundo ay prepare po muna ng Panginoon kung ano yung lahat ng pangangailangan natin, ano, na kung saan ay lahat naman po tayo ay napunta na sa park, ano, na ang park na pinupuntahan natin ay ginawa po ng tao. Na bakit ko ito naisip, ano? Kasi nga pinapakita ko dito na bago dumating ang krisis ay binigay muna sa atin ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin. So kompleto po lahat, ano ho, na Diyos mismo yung nag-landscape sa buhay natin. Ano? Paano ba yung landscape? Paano ko ipapaliwanag? Napaka-perfect po, ano? So, ang napakabuti ng Panginoon sa buhay natin dahil binigay niya sa atin ang lahat-lahat ng pangangailangan natin. Ngunit ano ba ang nagiging problema dito? Babasahin ko po dito sa may kwan, And out of the ground made the Lord God, sa verse 9, chapter 2 verse 9, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good food, the tree of life also in the midst of the garden. Ano? So, ay nako, Diyos ko, bigyan mo ako ng wisdom. Siguro yung sinasabi ni Sir, yung sinasabi siguro ni Sir Ernie, yung provision ng Panginoon. So, nandoon yung kwan, pinapakita ng Panginoon na hindi agad-agad krisis, ano. May kagandahan pa rin na kwan. Bakit? Dito sa kwan. Now, kaya nagkaroon ng krisis dahil sa hindi natin pag-iingat, ano. Dahil dito sa chapter 3 verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Ano? So doon na pumasok yung krisis, ano, na inatake na po tayo ng diablo na hindi tayo nag-iingat, ano. Na alam naman po natin na ang diablo ay subtil. Tama ba? Ano yung subtil? Subtle ba yan? Sige ba? Subtil? Ganun po ba? Pambira. So, mahaba itong sasabihin ko, pero paano ko tatapusin ka agad? So, napakabuti ng Diyos kasi ganun pa man na hindi natin napaglabanan yung ano ba to? Yung pagiging Yung dahil discourage sa atin ng diablo ay nandiyan pa rin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. John 3:16, for God so loved the world and He gave His only begotten okay na Son. yan, tapos na yan, sabi ni Pastor. Alright, yan. Salamat, Sir. Salamat, Sir Ernie. Ayan. Ayan. Good morning po, Pastor. Ayan. Wag ka magwala. Ayan. Good morning po. Good morning po, Pastor. Good morning po. Morning sa inyo. Morning, Sir. Kumusta kayo?
Ayan, ayan. At si Ma'am Sabel naman, si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel. Ayan. Baka may masasabi si Ma'am Sabel in a short, ano. Hindi pa tapos si Sir Enicha. Baka di mo magustuhan yung mabanggit niya. Good morning po. Good morning po, Pastor. Tuloy. Dun sa ano natin sa about sa crisis, di ko makakalimutan yung sabi ni Pastor nung nagkaroon ako ng crisis sa health. Wow. Sabi niya, huwag nating kakalimutan ang ating first love. Yun ay si Jesus Christ. Yun lang po. To God be the glory. Wow. Don't forget your first love, Ma'am Sabel. Ayan. But never forget Brother Mark. Ay, joke lang. Hindi Pray yun, for him. hindi yun. Iba yun. Alright. Yan. Mark. Sir Mark. Yan, si Mark, Sir Brother Mark. Hindi halatang may crisis kay Mark eh. Oo naman. Ayan, good morning po sa team lahat. Good morning po, Pastor. Unang-una po, maraming salamat po sa mga host sa team sa sinabi nga po ni Ma'am Ginida. Na saan kinakailangan po natin na yun po, in time of crisis, kinakailangan po natin na yung Diyos pa rin yung sandigan natin, hindi yung sa man pong bagay. So yun lamang po. Thank you, Brother Mark. Yan. So, yun. Si Brother Mark din, walang crisis, Ma'am Ginida. Hindi halatang may crisis kay Mark. Hindi sinabi mo, careful planning. Hindi nagmamadali. Alright. No pressure. Alright, so yun. At maganda yung ating napakinggan sa bawat host po noon. So I hope meron po tayo natutunan for this morning devotion. Kaya mga encourage, mga working singles, ayan, mag-join kayo. It's either sa Google Meet or sa FB Live and magkaroon ng yan, mag-comment lang kayo mga working ba may gusto kayong sabihin or any na mapag-usapan po natin dito or katanungan. Yan. So, alam ko, kapag may katanungan kayo, masasagot naman ni Ma'am Ginida po yan. Alright. So, yan. At maraming salamat ulit. At huwag mo kalimutan yung ating mga gawain, no? Ang ating saturation and our good news class sa hapon, no? Today. So, yun. Huwag nating kalimutin po. At bukas po, yan, yung ating devotion din, morning devotion. Yan, alright. Pastor, baka meron po kayong sabihin po, gustong sabihin po. Naka-off siguro po yung, camera. Yung camera nyo po, baka naka... Ang pag ng working na naka-Google Meet. Hindi ko maano eh. Bakit ganito? Yung camera po siguro, naka-off cam po. Napindot yung... Baka napindot nyo po yung camera. Mayroon pong camera button po dyan. Pangit Hindi maganda Di ba yung parang video yun na yung parang ganun? ganun pa rin. Opo, sir. Di rin po namin kayo makita rin, sir. Ganun. Pero naririnig po namin po kayo, Pastor. Sabi ni Ernie, sutil daw eh. Subtil, sutil. Ang aga-aga, nanunutil siya eh. Kaya pala, sir, may nagagalit, sir. Kaya may nagagalit. Kaya pala wala yung isa, sir Ano Kala ko ba blessing sinasabi niya, sutil naman yung sinasabi niya. Kaya absent yung isa, pastor Isang hoster. Ay nako, sutil kasi. Wala. Pero alam nyo, pinakamaganda talaga yan sa mga nakikinig. Wala, hindi ko na maaayos to eh.
Hindi ko alam eh. Bakit kaya? May sutil dito kaya ano eh. Pati cellphone ko sutil eh. Lumabas kasi ako eh. Doon ako sa taas. Sana ma-video ko sana dito. Nandito kami sa Zamboanga eh. Wow. Wow. Zamboanga. Zamboanga pala mismo ito. Gipos, Zamboanga. Oo. Iba ata. Ayan, so ang masasabi ko lang ay alam nyo, kayo mga working singles habang binata kayo, habang dalaga kayo, samantalahin nyo talaga na maglingkod sa Panginoon. Alam nyo, yung dito, yung pastor dito, talagang iyak ng iyak siya. Sabi niya, napakapalad nyo, sabi niya ganon. Kasi meron kayong magandang orientation, magandang nakamulatan na pamumuhay ng isang Kristiyano, sabi niya ganon. Sabi niya, hindi ako nag-Bible school, wala akong training na katulad ninyo, sabi niya ganon. Kasi kausap ko siya nung pagkatapos ng service, kausap ko siya. Tapos yung preaching ni pastor nung umiiyak siya. Talagang dami-dami mga pastors. Malaki yung simbahan niya, laki ng property niya. Nasa 3,000 yung niya, property niya, square meters. Tapos malaki din yung building niya. Kaya kayo pagbutihin ninyo. Sa totoo lang. Amen. Nakakalungkot. Napakaganda yung naririnig natin sa ating simbahan. Meron tayong magandang training. Hindi siniseryoso ng karamihan yung naririnig sa atin. Yun ang problema. Problema kasi pagdayos na eh. Yan ang kaya nga lalo na sa mga full-time nakasama ko dyan eh. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi ko na magsipag kayo. Lalong-lalo sa pag-aakay ng kaluluwa. Yan ang pinakamalaga talaga, maging masipag. Lalo sa pag-aakay ng kaluluwa at maging sa lahat ng aspeto ng buhay. Pagtamad ka talaga, sasabihin ko sa inyo, walang kakwenta-kwentang buhay yan. Kaya sana, matuto talaga, magkaroon ng tamang reaction or response sa salita ng Diyos na narinig natin. Nalulungkot lang ako sa ganun eh. Sige, Huwebes ngayon, ang gawin nyo ay kayo, involve sa area, mag-Bible study. Sabi ko nga, kung meron lang tayong 100 na family Bible study every week, the best yun. Every week, meron tayong 100 mahigit na Bible studies sa kanya-kanyang area. Sa buong area natin, napakaganda sana yan. Kaya lang talaga, ang susi lang talaga isipag. Sipag. Kaya ngayon, si NC, mag-aasawa na. Dapat doble-doble sipag. Hindi ibig sabihin na mag-aasawa, NC, magre-relax na. Hindi ganun. Dapat doble, triple ang sipag. Kasi bakit? Magkakapamilya ka na eh. Amen. Kung hindi ka man baog, magkakaanak ka eh. Kakaanak kayo. Isipin nyo yun, nakatingin sa inyo eh. Kung tatamad-tamad, walang mangyayari sa inyo. You cannot build a godly family by not diligently obeying the Word of God. Ano yan? Sa mga binata, sa mga dalaga, huwag kayong pa-relax. Alam niyo, pinakamaganda, habang binata, habang dalaga, na kung samantalahin nyo na mahalin ng Diyos, samantalahin nyo na mag-akay ng kaluluwa, sundin yung kalooban ng Diyos,
Yun ang pinakamaganda. Tama yung sinasabi ni Ense. Wag nyo lang sundan yung naranasan niya. Walang ano yun. Walang pakinabang yan. Oh, ganun din ikaw, Ernie. Wag kang sutil, ang aga-aga pa. Okay, sige. God Sige. bless you all at panalangin nyo kasi last day ngayon. Panalangin nyo. Ako yung unang magpipreach ngayon. Tapos mamayang hapon divided session and then mamayang gabi si pastor yung last na preacher. And then bukas balik na kami. At panalangin si Misha kasi pinapasama ni pastor sa sa Rojas City. Wow. Oo. Amen. Para susunod siguro si Negong naman. Okay, sige. Thank you. God bless you all. Love you all. Thank you po, Pastor. Thank you po. Yan, what a great message, no, coming from our pastor. Amen. At yun, at pag-pray po natin ng revival po doon sa Mindanao. Yeah? At yung travel nila pastor bukas. Alright, so yun po. At narinig po natin yung mga announcement and tayo ay mag-close na sa prayer. Alright, so let's pray. Brother Hensi, close mo na lang. Sige po, tayo po ay sandaling manalangin. Let us pray. Dakilan Diyos, Ama, na mapagpalat makaparin sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa aming kakatapos na devotion, Panginoon, sa panagsagana, working singles. And thank you, O God, for our topic, to know you, Panginoon, in times of crisis, Father God. At salamat po sa mga salita po ninyo, mga namin napakinggan na ito, Panginoon, ay pagpalain niyo po ito sa aming buhay, na ito po ay makakatulong upang sa ganun, Panginoon, ay mas lalo po namin po kayong mahalin at paglingkuran, Panginoon Diyos, at sa aming buhay. Salamat din po, Panginoon, sa gamit niyo rin po sa aming pastor, Panginoon, at sa kanyang konting magbigay ng wisdom, Panginoon, coming from you, O God. And pagpalain niyo po siya sa kanyang pag-i-stay, Panginoon, sa Mindanao. Pagpalain niyo po yung kanyang pag-preach, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng good health and wisdom, Panginoon. At siya po ay patuloy po na maging great encouragement and blessing, Panginoon, sa lugar na kanilang pinuntahan, Panginoon Diyos. At hanggang sa bawat isa sa amin din po, bilang isang working singles, ay patuloy, Panginoon, na panghawakan po namin ang mga doktrinang ito, mga prinsipyong ito, upang sa ganun, Panginoon, kami po ay maging kagamit-gamit po, Panginoon, sa ang aming buhay, Panginoon, sa iyong dakilang gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong araw na ito, gamitin niyo po kami, at ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, at patuloy, Panginoon, na we pray also for our aming bansa, aming gobyerno, Panginoon, na naway makilala po nila kayo, at magkaroon po ng kayusan ang aming bansang ito, Panginoon Diyos, at lalong-lalo na po sa aming nararanasan, Panginoon, na crisis, Father God. And muli, humiling kami ng kapatawaran, Ama, sa may mga pagkukulang, pagkakasalang nagawa. At lahat po ng glory, honor, and praise ay pinabalik po namin sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Amen. Thank you po. Yeah. Thank you sa pag-join. Thank you po, Pastor and Ma'am Sabel. God bless. Bye.